Bakit ka palaging binubugbog na yung girlfriend? Kanaramang mula ako, sir, matog silingan. Punta siya sa kapitbahay. Unsa mang imo ginahimo sa silingan? Maglagra, sir, kay ningaw man kayo sa balay nga kanang Malungkot sa bahay, kaya nakikisto-istorya ka lang. O pagkatapos, unya, kanag musuko, kaning si girlfriend, mukulata dahil sa imo. di man siya gusto nga patubagong ko nga kuan kanang Ayaw niyang sumasagot-sagot siya, kaya kung anong gusto niya, inasusunod. Kung anong gusto niya patulungan. Palagi mo raw siyang binubugbog, nalulungkot siya sa bahay ninyo, pupunta siya sa kapitbahay para makipag-istorya, nagagalit ka, pag sumasagot-sagot siya, binubugbog mo siya. Nag-a-advise ako sa kanya, sir, na huwag pumunta sa kapitbahay. Alam kong pag-uwi siya, nakainom siya. Tapos yun ang punot-dulo ng away namin. Darating kami dyan. Huwag muna kayo magkita. Hintayin nyo kami. Punta tayo doon sa probinsya niya. Ma'am, ano yung naging reaction mo nung nalaman mo na itong ang kapatid mo ay binugbog nung kanyang ka-live-in partner na si Ma'am Joy na isang pulis? Nagalit po ako, ma'am, na sa sitwasyon na sinapit ng kapatid ko po. Nung tinignan ko po yung cellphone ko, yun po yung nakita ko na duguan na nga po yung kapatid ko. Gumawa po ako ng action po na kung paano ko po siya matulungan. Ito po bang si Sir Dodong ay matagal na po ba siyang nagsusumbong sa inyo o nagkikwento na sinasaktan siya ni Ma'am Joy? Never po, ma'am. Kahit kailan po sa loob ng pagsasama po nila ng 12 years, ni minsan po hindi ko po narinig si Dodong na nagsumbong po sa amin about po sa nangyayari sa kanya. Bukod tanging ngayon lang po, ma'am, na nangyari po, nalaman namin na ganito po yung nangyayari na po pala sa kanya. Nung nalaman namin na binugbog siya ng asawa niyang pulis, ginamit ang kanyang baril po. Tinutukan po siya ng baril, yun po yung ano. Ma'am, ngayon po ano po ba yung gusto nyong mangyari para po dito sa kaso? Wala naman akong kontra kung magkabalikan po silang dalawa. Ang sa akin lang po sana is magiging may garantiya po baga na yung kapatid ko is magiging safety po doon sa poder ng asawa niya po. Tutulungan po namin kayo na makita nyo yung kapatid nyo. Kaya ngayon ay nandito nga tayo sa Agusan del Sur po, Yes. para po personal po namin kayong samahan doon sa Barangay Del Monte kung saan nandoon po si Sir Dodong at si Ma'am Joy, nang makausap nyo po sila ng maayos and malaman nyo rin po kung ano po yung desisyon ng kapatid nyo and syempre nung kanyang kinakasama. So ano na lang po yung mensahe nyo para sa kanila? Kung ano po yung magiging desisyon niya, hindi na po kami kukontra po doon. Sa part po ng barangay, ano po ba ating proseso para po sa maayos nilang pag-uusap? Ang Dodong, kung bakit siya binugbog at ginamitan ng baril sa kanilang away mag-asawa. Mas maganda siguro, Dong, mapakinggan namin yung panic mo kasi yung kapatid mo nag-alala sobra sa'yo. Galing sa Manila for your safety kasi binugbog ka, ginamitan ng dahas. At least malaman din ng kapatid mo nga kapalo na siya daan kay gingna na nako ano tong pagsugod. Gawas ka dayan niya mo problema. Amo ni away mga asawa. Okay, labot. Pagkakuan na balitaan ra nako nga niabot na yung ano.
Sarili niya mga lakad niya. Personal na niya. Hanto niya abot dari personal na. Wa man lay kuan sa kuha. Kuhaan ko niya rights. Wa hindi mo nakuha ko'y karapatan na napagkuhan niya. Sinabihan niya ng kapatid niya, huwag niyo lang pakialam kami kasi away mag-asawa nila yun. At hindi naman siya magreklamo. Yun ang gusto mo, na wala ng agreement, wala ng reklamo. Pero kailangan kasi nating italaba dito sa barangay para parehas kayong may panghawakan. Mahirap naman na natatapusin natin dito nang wala kayong pirmahan. Halimbawa, balikan mo si Ma'am Joy, sinabi mo nga dito na hindi ka na magre-reklamo. Kasi kung si Ma'am Joy, willing naman siya makipag-cooperate sa iyo. Kung ang gusto mo talaga is wag ka na magsampa ng reklamo, walang problema yun sa amin. Nire-respeto po namin yun. Pero yun nga, dapat po, meron po tayong kasunduan dito sa barangay na pirmahan. At respeto na lang din syempre sa kay kapitan na nagbigay ng oras po para po sa inyo. Ganoon din naman para din sa kumaga sa safety niyong dalawa. Sabi mo pirma ng kuan statement kay nag kasi napat naman may nga walay kuan. Ayaw niya magpirma Kaya, sa ma'am, agreement kasi nag-intindihan sila. Ikaw, Ma'am Joy, tatanungin namin, okay ba sa iyo yun na wala kayong pirmahan? Sa aking parte, ma'am, is okay naman yun, ma'am. Nakadepende rin ako sa kanya, ma'am. Kung may agreement siya na gagawin, is ganun din ako may agreement din. Kung sa kanya, kung ayaw na niyang mangyari yun, is yung nakadepende lang din naman ako sa emosyon ko, ma'am, dun sa ginagawa niya. Ilagay na lang natin na hindi na ulit mangyayari yon. So, sa akin, mas maigi na magkaroon kami ng agreement na pagbabawalan ko na siyang makapunta sa amin para hindi na yun mangyari, ma'am. Kasi nga sabi pa niya, may panahon na uhaw siya sa alak. Hindi na niya alam yung ginagawa niya. Kaya, baka yun pa yung maging dahilan magpagkakabot na rin kami ulit. So parang ikaw, Ma'am Joy, ang gusto niyo nang mangyari is to separate ways. Anytime na gusto niyang pumunta, so ayusin niya. Huwag siyang maoy-maoy. Hindi ka na talaga magrereklamo laban dito kay Ma'am Joy at wala na talaga kayo. Daily na. Wala na ko'y kuan. Sa barangay, at least we have the minutes put into record lahat ng sinabi niya, pero witness yung kapatid niya. Siguro naman yung kapatid pwede siguro magperma. In what purpose na pagbabawalan mo na siyang lumapit? Sa sobrang pangungulit mo, Day, sa sobrang panghihimasok mo, ayaw ko na ng gulo. Yung tipong ikaw yung ang bugbog sa asawa mo, gamit ang baril mo, tapos ang naging ending, ako yung nagiging masama, na case yung naging pakialam. Merang kapatid, gaya nga ng sabi mo, nakikialam ako sa inyo. Baril na kasi ang ginamit mo. Labas kami sa away nyo, doon sa kung anong problema nyo. Tama ka naman doon. Wala akong pakialam doon. Ngunit, tsaka ako pumasok sa issue nyo, kasi nga, agrabyado naman na yung isa. Ginamitan mo na kasi ng baril. Sasabihin mo ngayon sa akin, naging pakialamera ako sa inyo mag-asawa. 12 years na kayong magkasama ni Dudong, ni hindi nga kita kilala. Kahit kailan ni isa, never kami, ako, o kung sino man sa amin nakialam sa away nyo. Wala ako sa lahat ng pinagdaanan nyo, sa lahat ng away nyo ni Dudong, ni minsan wala. Hindi kami nakialam sa inyo. Sinasabi nyo na ako pa mismo ang nakasira sa pamilya nyo. Sinabi nyo na ako mismo pakialamera sa inyo mag-asawa. Siguro po ma'am, sa side mo, naintindihan kita. Kasi nasasaktan ka sa nangyari sa kapatid mo. Pero away mag-asawa yon. Si Dudong nagsabi sa iyo nga wag natin. Ako na masulbad yung mag-manage para ma-resolve yung problema namin. Away namin mag-asawa yon. Siguro napuno yung asawa ko kasi may pupulang siya. Siguro sa imong part, naintindihan kita kay mahal mo yung kapatid mo. Pero sa nangyari ngayon, sa side ni Mary Joy, sa trabaho niya as isip police, nasira yung imahe niya. So, si Dudong, ayaw niya mangyari sa asawa yun kasi mayroon sila mga bata. Yung bata nila, palaki na palaki. What if kung maghiwalay sila? Siguro po ma'am, hayaan natin silang dalawa magdesisyon para sa kanilang pamilya. Na sa bawat pag-akyat ni Dudong sa bahay nila is safety baga. Yung hindi na ulit mangyayari yung ganong sistema. Yun lang po yun. Tubago na ko imo dai nga ingon nga safety ba? O safety man ko muli ko diha. So, nandito naman si Kap to assure yung seguridad niyo pong dalawa. Hindi ka na magrereklamo laban dito sa kay Ma'am Joy. Hindi ko reklamo din ako. Hindi na. Ayaw ko nang magpirma ng agreement. Hindi naman ako nag-file ng complaint at nag-usap na kami. Sabi ng respondent, ako nagdepende sa kay Dudong. Gusto ko nga hindi na siya pupunta sa bahay para di na maulit ang mga pangyayari. Kasi pag nakainom, maoy siya, nawawala sa sarili. Hindi naman sa ayaw kong pilitin siyang lumapit sa aming
Sa ngayon, okay naman kami ni Dudong. Nag-agree kami na kung maulit pa, maghiwalay na lang kami at magsustento na lang siya sa aming mga anak. Tungkol sa kay Rizan, gusto ni Dudong na hindi na siya makialam sa aming problema mag-asawa. At sabi pa niya, safety naman daw siya pag umuwi sa bahay nila Joy. Sabi ni Joy na wala namang problema sa kanilang mag-asawa kasi nagkaintindihan na sila. Lalo nang gumugulo dahil sa panghihimasok ng kapatid ni Dudong. Final na desisyon ni Dudong na hindi na siya mag-file ng kaso against kay Joy. At sa ngayon, okay na po silang dalawa. Request pa ni Dudong sa kapatid niya si Rizan na i-delete na niya ang mga video sa kanyang cellphone. Request ni Joy sa asawang si Dudong na ipagpatuloy niya ang kanyang trabaho bilang kapgo. At sa panahon ng mga anak, siya, kailangan doon niya ang alalay ni Dudong. Dagdag pa, request ng staff ni Tolpo na ipa-private na ni Ma'am Rizan ang mga videos regarding sa kasong ito. Nagpasalamat po ako kay Sir Rafi Tulfo na ako po ngayon ay nagkaroon na po ng kampante ng loob na wala nang takot na nararamdaman na kung ano man ang mangyari po sa kapatid ko. At least nakita ko po yung kapatid ko na safe naman siya doon, na hindi na ako po mag-alala kung ano man yung magiging sitwasyon niya. Ano man po yung naging desisyon niya, is yun po yung re-respetuhin po na. Maraming salamat po. God bless po sa lahat. Rapi Tulfo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan, dahil merong Rapi Tulfo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong